Hello! Welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat, guys, ha. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Pero okay lang yun. May mga next readings pa tayo. If you want, pwede ka magpabook ng personal reading. Last call na lang, guys. Hanggang August 2025 na lang ako mag-accept ng personal reading. Kung gusto mong mag-inquire, doon lang po sa Facebook page namin. Madam P. Ayan, i-search mo, or pag di mo ma-search, hashtag Virgo Philippines. Ayan, yung pwede mo i-search sa Facebook para mas makita mo yung aming Facebook page. Diyan ka pwede mag-inquire ng personal reading. Okay, for those of you na gusto mag-avail ng mga products na available sa amin, Unipri, UNIPRI, yan yung aming TikTok shop. So, let's start. This is for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. If you don't like the way I read, pwede ka namang mag-next video. I-exit mo tong video na to, okay? So, you do have your Ace of Clover. Oh, this is a new beginning for you with the Ace of Clover. Clarify the Ace of Clover, please. So, you do have the Three of Clover and the Joker. Wow, napakaganda ng journey na to. Yung iba sa inyo, kaya lang, once you start this, no, I feel like meron mga bagay na mai-stop sa buhay mo, or you will feel yung feeling na parang hindi mo magagawa yung mga bagay na yun. Kasi, for example, yung iba sa inyo, ha, hindi lahat, pero it could be regarding your career. Wait lang. Ayan, medyo in-adjust ko lang yung camera kasi masyadong mataas. Anyway, so yung iba, it could be regarding your career. Alam mo yun, yung parang, of course, pag nagkaroon ka ng career or pagkakaabalahan, meron ka mga bagay na may i-stop sa'yo or hindi mo na magagawa dahil stuck ka dito. Kailangan mong, with regards to your schedule, etc. So, yung iba sa inyo, ganun. May mga bagay ka na gusto mong gawin pero hindi mo magagawa because of this particular new beginning na ito. Pero okay lang kasi nakikita natin itong new beginning na ito talaga yung pinupush mo eh. With the Seven of Clover, nakikita natin, you are like, parang, ikaw may hawak ngayon ng wheel ng buhay mo. Kumbaga sa sasakyan, ikaw ang driver ngayon. So, ikaw ang may desisyon, ikaw ang may, ikaw yung may kakayahan na baguhin yung buhay mo according sa kung paano mo gustong baguhin ito. Now, so whatever this new beginning is, I feel like this is your choice. This is what you want. May mga sacrifices nga lang kailangan na gawin. No? And, pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo? For the sign of Virgo, please. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Gusto ko yung energy mo ngayon. I really do love your energy. Okay, this person, 10 of Cups, 10 of Hearts. Yeah, the same energy as the 10 of Cups. Nakakita tayo dito ng love mula dito sa person na to. 4 of Hearts is here. This person, more on daydreaming ang nakikita natin sa kanya. Parang may mga times na siya ay, busy. Pero bigla na lang siyang matutulala. And all of a sudden, iniisip ka niya. And the Seven of Clover is here. Pareho kayo ng energy. Seven of Clover and Eight of Spade is here. Yung energy nito, parang pareho kayong stuck sa connection. Yung iba, parang ito yung mga choices ninyo sa buhay na parang hindi may kinalaman sa connection ninyo. Rather, mas pinili ninyong mas mag-focus sa mga kanya-kanya ninyong buhay, sa mga kung ano yung mga nasa harapan ninyo ngayon, and so on and so forth. No? Pero the love is here for your person. Mahal ka niya, kaya lang the Queen of Spades is here. So, nakakita tayo din ng pag-iwas or pagka-cut off or paglayo sa'yo. Pero, why do I feel like, guys, ayokong kiligin, pero parang kinikilig ako sa energy mo. Kasi, parang ito yung energy na,
okay, give up mo siya ngayon, give up ka niya ngayon, or in the past. Tapos nandun pa rin yung longing, no, na-realize nyo na give up nyo yung bagay or yung taong importante pala talaga para sa inyo. Alam mo yung kinikilig ako na nasasaktan ako para sa energy ninyo. Kasi parang, ang hirap. Like, pwedeng, the Nine of Hearts is here. So, pwede may mga ibang options. Nandun yung sinacrifice ninyo, yung connection ninyo, in order for the both of you na mas mapunta sa, road or sa buhay na kung saan wala man yung taong to, pero this is the life na gusto mo. And then, ganun din naman siya. But nandun yung pag-give up dito sa connection. And ang hindi nawala is yung love. At nandun pa nga yung realizations na mali pala. Parang ganun. Ito pala talaga yung taong gusto ko na give up ko. Sayang. So, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Tell me guys sa comment section. Oh, okay. Kung nakaka-relate ka ba ha? Kahit anong comment, heart, smileys, malaking bagay sa akin yun. Tsaka yung iba nakaka-relate. Natutuwa ako kasi may mga nag-share talaga tinatype nila yung experience nila. Thank you very much sa inyo. Nine of Clover is here. So, ngayon, may mga challenges sa'yo pagdating sa money. Na, which is, that is part of adulthood. Ganun talaga pag nagtumatanda na, pag kasama yan, parte yan sa buhay. The Six of Hearts is here. Nakikita natin, in the past, pwedeng meron na nitong problem regarding sa pera. May mga nawala, may mga nakuha. Yung iba nanakaw pa yung energy. And pagdating sa connection na to, pwedeng nagkaroon ng third party situation, third person. Ang energy is nakuha or nanakaw. So, pwedeng or naunahan. Yung iba ganun. Pwedeng may other person na involved. Tapos, ang energy is nanakaw or nakuha. For example, guys, open to sa LGBTQIA+ na reading. Pero yung iba, pwedeng halimbawa, itong person na to, nabuntis siya ng iba, or ikaw, vice versa. Tapos, ang energy is nakuha na, wala na. Nakuha na. Gusto ko pa naman yun. Parang ganun. And, for some of you, kung sa side mo yon, siya of course, mas pinili mo yung choice na mas makakabuti sa lahat, which is of course choosing the child or choosing itong another path for you, and yung pag-iwan or leaving itong person na ito because yun ang tingin mong tama at dapat. So, nandun. And you do have here the sa side naman tayo ng person ha. The Joker is here, Five of Clover, and the Queen of Diamonds. Regarding the relationship na meron yung person mo ngayon, nakita tayo dito ng pag-aaway. I don't know if you're dealing with your twin flame. Kanina pa ako may mirroring cards na nakikita. So, the Joker is here. So, nakita tayo dito ng yung person na to is like yung journey ng buhay niya ngayon is medyo mahirap, lalo na kung siya ay nasa relationship. But the relationship is very complicated. Mas more on tumatakbo lang yung relasyon because of money or may usapin kasi regarding sa pera So, hindi pwedeng isang tabi yun. And so, apektado yung relasyon nila. Kasi of course, the love is not there. Mas more on money, mas more on responsibilities, etc. yung usapan doon. So, what will happen? Okay. I will take this too. In the near future for you, ito rin yung same energy kanina. Kunin natin. Yung sa side ng person na kakonect mo. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Okay. Six of Clover is here, Jack of Spade, and the Four of Spade.
wala siyang magawa actually sa situation niya. And in the future, ganun pa rin. Like with the Jack of Spade, masyado siyang indecisive at hindi niya alam kung ano yung dapat niyang, alam mo yun, hanggang isip lang magagawa niya sa iyo kasi hindi naman niya alam kung anong actions ang dapat niyang gawin doon. And at the same time, parang ang hirap mag-take ng action sa bagay na hindi rin naman pwedeng mag-take ng actions doon. Like, for example, yung iba sa inyo, hindi lang siya yung nasa isang connection, pwedeng ikaw rin nasa isang connection. So, parang ang hirap, hindi rin siya pwedeng mag-take ng action dahil doon because there's other people na magiging involved dito sa connection na to. At yeah, of course, hindi pwedeng basta-basta na lang i-give up yung relationships because of that. And so, masakit kasi yung person mo, parang siya naghihintay na hindi niya alam kung dapat ba siya maghintay, kung mahinihintay pa siya, etc. Also, nandun yung feeling na parang gusto niyang umalis dun sa situation pero parang wala rin siya magawa eh. You know. And so, ito, nagdudulot ito ng kalungkutan sa kanya, 5 of Hearts. Kasi kailangan niyang magpaka-professional dito. Nakakarinig ako ng tatay, so I don't know if you're dealing with someone who is already tatay, ganun, may anak na ganun. Or vice versa, nanay, ganun. Pwede ganun. Whatever the gender here or sexuality, it doesn't matter. Or LGBTQIA+, pwede. So, pwedeng ito yung nagiging hadlang. Kung hindi man siya mismo yung tatay, pwedeng yung tatay niya yung nagiging problem sa connection ninyo. Okay, so, Ace of Diamonds is here. There's a new beginning for you. Ito, nabanggit ko na kanina regarding money. And with the Three of Hearts, I feel like because of this, may mga madadevelop ka like friends. And people na pwede dumating sa buhay mo, then they will serve as parang tulong, no, para mas ma-manage mo itong new beginning na ito with regards to money. So, may mga taong tutulong sa'yo, especially friends. 9 of Hearts, nakakita ko ng ibang options for you. Sa person na ito, hindi ko siya nakikitang dadating sa buhay mo in the future agad. But, nandun yung longing niyo sa isa't isa. Kaya lang, the 8 of Spades is really here. So, nandun yung pagka-stuck pa rin sa situation. Lalo na kung may other relationships na involved. So, hindi siya nagiging possible because of that. But, anyway, your energy of the Queen of Hearts is here. Masyado kang bigay ng bigay in the future. But, I really do love this kasi nandun yung parang bigay ka lang ng bigay tapos hindi ka naghahangad or naghihingi ng kapalit. Basta ginagawa mo or binibigay mo lang yung mga kaya mo ibigay para sa relasyon nito, sa connection nito. And, of course, may good karma. I mean, hindi sa connection nito ha. Connection with other people, lalo na mga friends, ganon. And mga taong lumalapit sa'yo, nandun yung pagtulong, pagbigay mo ng, ang tawag dito, ng lahat ng kaya mong ibigay sa kanila, like, pwedeng ito magbigay or magdulot ng good karma in the future para sa'yo. Okay, so, yeah, that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.